Tara, merienda nga tayo. Wow. Is getting married. Tikbalang. Master Chef. Salt Bay. Hotel food. All Patel people will eat this food. Oo. Tapos na kaming magmerienda. Jano, what are you doing? Ayan guys, nagluluto si Mami ng merienda natin. Papri. So ayan, papri yan. Meron tayong corn and meron tayong choka. So ito yung kinakain nila every merienda time. So dito siya gumagamit siya ng electric stove. Tapos lalagyan niyo yun ng oil or masala, chili powder, depende sa'yo. Ang bilis lumobo. Ayan. Kapag ganyan na yung kulay, okay na siya. Diyan, you can put oil. Oil and chili powder. Panibago si Jano, nakasuot siya ng kurta ngayon. Ayan, ang mapamuisit. Wala! Mapamuisit yun talaga. Na-joke pa sa natin. So, ito yung oil natin, guys. Yun yung mga, medyo madumi yung oil natin kasi yung nag-fry sila palagi ng ganyan. May mga naiiwanan. Ayan. Lalagyan ni Jano nitong oil. Parang ko lang nagpipaint Just like you're painting. So, ito naman yung rice, guys. Yung gusto ni Milani is rice. Yung gusto naman ni Jano, corn. So, ganyan siya. And then sa taas, lalagyan mo siya ng chili powder. So, ito lalagyan na natin ng chili powder. It's raining outside, Milan? Yes. Another limbo. Yeah. It's raining and at the same time, it's sunny outside. We call it Nago Varsad. Nago Varsad. In Philippines, we are saying that there's a special creature that is getting married. Tikbalang. Because when there is sun, Uh-uh. no clouds and still raining, we call it raining Raining. without clothes. Ew. Because there is no cloud. Okay, and then it's raining like that. Okay. So, ayan siya. Lagyan na ni Jano ng chili powder, guys. Ayan. Master Chef. Salt Bay. Ayan. What do you call this specific food? Masala papri? What is it? Marchari papri. Marchawari papri. So, ito na yung pagkain natin for today, guys. Merienda. Tara, merienda nga tayo. Wow. This is what? Rice. Rice. Meron siyang chili powder and oil. Crunchy ekdam. You know, at first, I don't know how to eat this kasi I am coffee. Oo. It makes you coffee if you don't know how to eat it. Because of powder, it will become powder in your mouth. And this is Patel no famous. It's a Patel food. All Patel people will eat this food. Patel food, Even Sonal Masi is asking us for papri, right? So, ayan. Jano, how was yours? Master Chef. You don't want chili powder? No. Okay, ayan. Si Mami kumakain na rin. Ayan, kain na tayo.
I want to try. Natin to guys. Actually, up until now, hindi ko pa rin siya alam kainin. Kaya pa unti-unti lang yung kinakain ko. Kasi nakakaubo siya. Sobrang sarap. Tapos na kaming magmerienda. Jano, what are you doing? Your clothes. Ayan, yan magiging ano niyan. Lalagay natin dito sa may bamboo. Grabe! Ang lakas! Ang lakas ng ano, ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan ngayon, guys. And kahit alas 5 pa lang or mag-aalas 6, sobrang ano na, sobrang gabing-gabi na. And nagluluto tayo ngayon ng pagkain. Tatanungin natin kung ano lulutuin ni Mommy for dinner. Dito, nakaluto na siya ng napakaraming roti since dito din kakain si J. Dipbay ngayon. Meron silang ginawa sa farm. And, Mommy, tamay sukha ba na sa? Banana? So, ito guys. Huche gravy. So, naka-ready na yung gravy niya. Ginawa na niya yun nung isang taon pa. Kila waras tayo yung gravy. Tarang may na? BMI na. So, 2 months. So, ito, pinapaano na niya itong kalan natin. Pinapainit na. So, ito yung gravy natin, guys. Naku, frozen pa siya. Hindi pa siya nalusaw. Susuchendot? Oil. Kailangan natin ng oil. Kaju, mogatari. Tomato, kaju, magadtari. Yun daw yung mga nilagay niya. And cabbage. So, tomato, cabbage, and kaju. Maglagay tayo ng oil dito. Kumuha ka araw-araw ng lemon honey. Lemon honey juice. Pwedeng-pwede, oh. Napakadami nating lemon. Construction worker garas. Sobrang tigas daw nitong mixture na gravy. Chana kay siya pala, bilo. Kay. Abi ba paigya? This one. Oh, ito din pala, frozen din pala yung pagkain natin ngayon. Para tayong nasa Amerika. Yan. Yan yung chana natin. Let's look ba na ano? Chole roti. Chole chana. So, magluluto tayo ng chole chana. So, mahilig talaga siya sa mahilig talaga siya sa pagtadyan. Ay, may buhok. Sa pag-frozen ng mga pagkain. Kaya naliliitan pa daw siya sa refrigerator niya. So, gusto niyang pabuksan ulit yon. Dalawang refrigerator yung gusto niyang pabuksan. Ito at saka yung maliit. Pero binabawalan siya ng dalawa kasi alam nila na pati yung flour ilalagay na sa refrigerator. So, ayun. Yan naman kasi yung rep namin, guys. Oh. Yan, may mga ice cream. Yan, 3. May mga mango ras. Puno. And dito naman, sa area na to, halos puno din. Ayan. Gatas. Flour. Mangga. Mga chocolate. Diba? Punong-puno. Maglalagay na tayo ng mga masala. Ready tayo. Hot tayo. So, it's hot na daw to. Lalagay siya ng cumin seeds. And then, ito chili powder. Daming chili powder. Alabada, Jewish chili powder. And also, has a fetida. And itong mixture ng gravy. Ayan. Kaya madali lang lutuin ito guys kasi naka-ready na. And then, ini-mix mo lang. Ang dami pala. Okay. Nandito kasi si Jano tsaka si J. Dipbay. So, madami yung lulutuin niya. Kakain din kasi si J. Dipbay dito for dinner. Jano mo magkinay. Hindi daw pala sure si Jano kasi pumunta siya dun sa bahay ng sasodi niya, sa mother-in-law niya. Ayan. Magbibigay din pala kami sa worker. Kaya pala marami yung niluluto niya. So, ayan. Ay, kalamiyat, karwano siya. Sika, di ba niya?
बस 5-10 minute. Pati yung kawan. Sika, di ba? Pachi. Tsaka lang mana. Oh, lulutuin lang daw to. Tapos ilalagay na niya yung chana. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ay, kang bubo dumat chana. Kaano tame. This one, pampakulay lang yan. Chili powder na pampakulay lang. Ano yan? Special Tsaka masala. chana masala. Yung naglagay lang siya. Ito yung chana masala na doon. Chole masala. And then, mix lang natin siya. Lalagyan na natin ng turmeric powder, guys. O ba? Ang baji. Crush na Dana zero. cumin powder. And then, Boss. namak na inay ko tanong. Bulig yan. Meron na daw salt doon, kaya hindi na nilagyan ng salt pa. Kasi chakin na ko. So siya, i-taste niya muna daw pa, tsaka niya dadagdagan ng salt. Gravy na. Ano yung tapo, ano, lembu? Na. Hindi rin daw lalagyan ng lemon. Mix lang natin siya, guys. So, okay na daw yung oil, tumataas na siya. So, pwede na natin ilagay yung chana. Ito yung din. So, ito yung mga chana, guys. Nilagay na ni Mommy lahat. Ay, hindi ko alam kung ano yung pangalan ng chana sa English. Isa-search ko na lang and ilalagay ko dito sa baba kung ano yung pangalan niya. Very healthy and rich in protein. Na, Mami? Protein kebay. Haro. Tsaka talo ara. Nilagyan niya rin ng kaunting tubig. Tapos, hahayaan niya lang yan na medyo lumambot ulit and lumapot. Ayun, konting tubig pa daw. Tapos, ayun, pwede na yan. Iwanan mo lang yan sa may kalan hanggang sa maging malapot na siya. Depends. So, yan yung pagkain natin for today. Together with this rotli. So, dito meron din silang special na lalagyanan ng rotli, guys. Ayan. So, ilalagay natin dito sa may special na lalagyanan. Kasi yan yung kinakain nila everyday dito talaga halos. And guys, baby bump reveal. You guys want to see it, right? Ayan. Oh. You guys want to see my watermelon? Here it is. How is it? You don't probably see it properly because I'm wearing dress. But later I will show you when Side while I'm wearing, profile na. while I'm wearing t-shirt. This is I think you can see it properly when you are wearing t-shirt, t-shirt. Look. not in the dress, I think. I will show them later while I'm wearing t-shirt. This is the baby bump. I want to shoot video na as much as possible because I don't know when I will be chuta. Yeah, guys, she will be having birth anytime by now. I'm having pain. Doctor said that contractions. whenever you are having contraction, you come to hospital I don't know. ASAP. I'm having pain, anytime. contractions. This is hurting, everything. So let's see. I will update you. I will show you later also when I'm wearing t-shirt. So you know. Yeah, and then mommy and papa is doing chaplay outside. They are just sitting outside in the rain, and we was watching a movie. I will do diva first. Hi guys! So kakatapos ko lang maligo and kung napapansin nyo, suot-suot ko yung damit ni Milan ngayon kasi wala na talagang nagkakasya sa mga damit ko guys kasi sobrang laki ko na and sobrang laki na rin ng baby bump ko. And alam nyo, while scrolling, meron akong napansin na isang comment. Ito, sasabihin ko sa inyo, no? Mula kay Shell. Sabi niya, "Hi, Milane's Vlogs. May pamahiin sa amin na bawal suotin ang damit ng asawang lalaki kapag buntis o kapag nag-breastfeed kasi daw mawawala daw yung breast milk mo. Nasa sa inyo na ho yun if you believe it or not. Share lang po, keep safe." So, ayun, first time ko nga makita yung yung gantong comment, guys. And first time kong marinig na kapag sinuot mo nga daw yung damit ng asawa mong lalaki is mawawalan ka nga daw ng breast milk. Ewan ko lang. Naniniwala ba kayo guys sa ganun, guys? Kasi sa amin, sa lugar namin, dun sa kung saan ako nakatira, kasi Kapampangan po ako sa Pampanga. Wala naman kaming ganung pamahiin. Actually, yung pamahiin lang namin kapag sa buntis is, yung kapag naglilihi ka,
kung wari gusto mo, naglilihi ka ng duhat, yung magiging anak mo daw is magiging maitim. Kapag naglilihi ka naman ng singkamas, yung anak mo magiging maputi. Parang yung nanay ko daw naniniwala kasi pinaglihi niya nga daw ako sa singkamas. Yung kapatid ko pinaglihi yata sa balot, kaya mabalbon. Mga ganun bang paniniwala. Tapos, yung iba din naniniwala na, yun nga, kapag nagsusuot ka ng necklace, tapos, nagpapalupot ka ng towel dito sa noong, leeg, ano tawag yun? Ulo mo kapag katapos mo maligo, and kapag naglalagay ka ng towel dito sa may balikat mo, leeg mo, mapupulupot yung leeg ng anak mo dun sa cord niya. So, isa yun sa mga pamahiin. Tapos, yung isa pang pamahiin is kapag may buntis nga, kapag mayroong bisita, dapat papasukin mo yung bisita. Hindi lang siya pwedeng nakatayo dun sa may pintuan. Parang ganun yung naririnig kong pamahiin. Pero, syempre guys, first time kong nabuntis and dito nga ako sa India nagbuntis. So, yung ibang mga pamahiin, hindi ko na masyadong alam. Pero yung pagsusuot ng damit ng asawa, first time kong marinig. And mula pa naman noon, nagsusuot na ako ng damit ng asawa ko. Mula nung siguro 7-8 months ko. Ganyan. Pero hindi naman siguro totoo yun. Kasi meron naman yung mga nagsusuot naman ng damit ng asawa nila. Pero sabi nga ni ate, depende nga sa'yo kung maniniwala ka. And actually guys, merong mga na-confuse doon sa video ko noong winelcome nga namin yung anak ni Mohini Bobby and J. Dipbay. Kasi nga, ang sabi ko nga sa inyo, yung kapag wina-welcome yung anak is mula siya doon sa, kunwari ako, no, yung family ko. Magsistay ako ng mga 1 month or 10 days, ganyan, dun sa bahay ko. Dun ako magpapalaki ng bata. Tapos, susunduin ako ng mga pinsan ni Milan doon sa bahay. Tapos, dadalhin nila ako dito sa bahay na tinitirahan namin. Sa bahay na Nina Milan. So, sa case ko, may nagtatanong, paano daw kapag nanganak ako? Wala naman daw akong nanay dito. So, paano yun? Paano yung magiging setup? Ano yung magiging role? Doon daw ba sa adopted parents ko? Doon ako magse-celebrate. Actually, guys, wala silang sinabi or hindi sila nag-abiso sa akin na doon nga ako titira. So, ang balak, kasi nga wala akong adopted parents dito. Kasi may limitation din, guys, yung pagiging adopted parents nila. Well, kung gusto nila mag-offer, pwede naman. Pero, feeling nila mas comfortable kasi ako kapag kasama ko nga yung mother-in-law ko. So, hindi sila nag-offer na ayun nga, doon nga gagawin yung mga ritual. So, ang gagawin namin, guys, pagpunta sa hospital, uuwi na si Jano dito para mag-ayos daw dito sa bahay kasama yung mga tita, tito namin. Tapos doon na nila kami i-welcome kasi nga wala naman akong mga family dito na siyang gagawa ng mga ritual. So hindi naman lahat ng rituals dahil nga foreigner ako magagawa ko. Yung iba lang talaga na very formal rituals kagaya na lamang ng shriman or baby shower. So yung mga adopted parents ko talaga ginawa yun para sa akin. Pero yung mga ganito na welcoming the baby, ganyan, so si Jano na yung gagawa nun. Yung part na ng family ni Jano yung gagawa nun. Since hindi nga namin yung sitwasyon, kasi nga wala nga akong parents dito. So ayun po yung kasagutan. Mula sa hospital, may mga bibisita sa akin. So si Jano for sure magsistay sa kasama ko sa hospital kasi siya yung laging nakaantabay sa akin. So si Jano, kapag merong uuwi dito sa may bahay namin, sasabay na siya para makapag-design na siya dito sa may bahay para i-welcome nga yung baby namin. So, ganun po siya. I hope naintindihan nyo yung gusto kong sabihin, guys. So, hindi naman porket na foreigner ka, gagawin mo na lahat ng mga ritual. Siyempre, meron din silang mga kailangang adjustments na gawin, kagaya na lamang itong welcoming of the baby. And, ayun guys, tignan natin kung kailan lalabas yung baby ko. Balitaan ko kayo kung lumabas na. So, I'll see you tomorrow. Matutulog na po ako. Good night.